Maligayang pagbabalik po muli sa inyong lahat. Latest weather update tayo ngayong araw po ng Biyernes, January 5, 2023. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po. And always pa-hit ng notification bell para updated kayo mamaya or bukas sa ating daily weather update. So, ang SIPNOSIS po natin, galing na rin po sa Pag-asa, no? Northeast monsoon pa rin po ang siyang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon. Easterlies naman po ang nakakaapekto sa ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Uulitin ko lamang po, no? At makikita at kitang-kita nyo naman sa ating pinaka-live radar, wala po tayong sama ng panahon or bagyo sa loob ng Philippine area of responsibility. Pero take note mga kaibigan, mga kababayan, no? Sa labas ng PAR ay meron po tayong sinusubaybayan or binabantayan na mga cloud cluster na posible po itong maging active LPA kapag lumakas and under observation po within 24 to 48 hours. So tuloy-tuloy po tayo sa ating weather forecast sa area po ng Bicol region, Northern Samar at Eastern Samar po. Ang weather condition po dyan ngayong hapon hanggang sa gabi po, no? Maulap na panahon po ang ating naranasan, especially kayo ng umaga din, no? Maulap na panahon sa ilang bahagi na mga lugar na yan. At ingat po tayo sa mga isolated rainfall shower or mga thunderstorm nga po na posible nga pong magkaroon badang hapon sa gabi. Dala po yan localized thunderstorm or eto nga pong shear line. So mag-ingat tayo sa posibleng pagbabaha at landslide naman sa matataas nga po na lugar. Sa area po ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, Aurora at Quezon, no? Yung panahon po dyan ngayong hapon, no, ay posibleng maging maulap, no? Hanggang may mga isolated rainfall shower din, mga heavy rainfall pagdating po sa gabi. So maging mapagbantay tayo, mag-ingat din po kayo sa banta ng baha dyan dahil tulad nga lang yung sinasabi, prevention is better than cure. Mas magandang handa tayo anumang oras. Mag-ingat din po yung mga landslide prone area sa mga nabanggit na lugar, matataas na lugar dyan sa banta nga po ng landslide, no? Sa area naman po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Visayas at Mimaropa, maulap na panahon din ng ating nararanasan or posible pang maranasan ngayong hapon hanggang sa gabi na may mga light rains lang naman po, mahinang pag-uulan pagdating po sa gabi. Obserbahan po natin within 2 to 4 hours pagsapit po ng alas 6 ng gabi, no? At kung kayo'y lalabas, aalis ng bahay, ugaliin po magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po sa pag-uulan kung sakasakaling magkaroon pa man. Sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, maulap na panahon po ating nararanasan, no? Kaninang umaga pa po, maulap na panahon at parang anytime bubugso po, no, or bubuhos ang malakas na ulan. Hindi po yun dahil sa bagyo, no? Dahil po yan sa localized thunderstorm na minsan mas malakas pa nga po sa mga super typhoon o sa mga bagyo na ating binabantayan. Dahil po yung mga localized thunderstorm, nagtatagal po yan. Take note, minsan 3 weeks po ang pinakamatagal o minsan umaabot pa ng 1 buwan. Samantalang ang mga bagyo naman, isang bugsuan lamang yan ng malakas, no? Nakakatakot man, pero kung handa naman tayo, walang problema. Maiiwasan naman po natin ang sakuna. So, sa bandang Metro Manila, mag-ingat po yung mababang lugar dyan sa banta po ng pagbabaha, no? Linisin na po yung mga kanal, yung mga estero na siya po nagiging main cause ng pagbabaha kapag marami pong nakabarang basura. Diyan po tayo mag-iingat, to. Especially din, mag-ingat din po yung mga landslide prone area sa may bandang Mindanao area. Doon po minsan, bandang Silangan Mindanao, diyan po minsan madalas dumadaan yung mga sama ng panahon, especially yung mga bagyo, active low pressure area diyan. Yung sinasabi po natin ng mga rainfall shower, no, mag-ingat po kayo. And please guys, don't forget to like and subscribe for more weather updates po. Araw-araw po yan. Maraming salamat.